Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa ating lahat. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Abraham ang simula at ang huwaran ng ating pananalig sa iisang Diyos na tapat sa atin. Siya ang simula. Iniwan niya ang paniniwala sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga magulang at ng kanyang mga ninuno. Naniwala siya sa iisang Diyos lamang at itinaya niya ang buhay niya para sa Diyos na ito. Kaya naging huwaran siya ng pananampalataya. Ang paniniwala niya ay hindi lang yung nasa isip niya, isinabuhay niya ito. Umalis siya sa lupain ng kanyang mga ninuno at pumunta sa lupain na ipinangako sa kanya. Ganun kalakas ang kanyang pananalig sa Diyos na bibigyan siya ng malaking angkan na kaya niyang isakripisyo ang kanyang kaisa-isang anak kung ito ay hilingin ng Diyos. Kaya nga sinulat ni San Pablo, lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. At dahil sa pananalig na ito, siya ay pinawalang sala. Pinawalang sala, iyan ay nangangahulugan na maging katanggap-tanggap sa Diyos. Walang hadlang sa paglapit niya sa Diyos. Hindi lang si Abraham ang pinawalang sala. Tayo rin ay pinawalang sala sa ating pananalig. Ang paniniwala natin ay si Jesucristo. Siya ang pinadala ng Diyos upang tayo maibalik sa ating relasyon sa Diyos. Itinaya niya ang kanyang sarili sa misyong ito. Nagbuho siya ng kanyang buhay sa krus. Naging mabisa ang kanyang pag-aalay. Muli siyang nabuhay. Nananalig tayo kay Jesus. Kaya tinatanggap natin siya at nakikiisa tayo sa kanya nung tayo binyagan. Dahil dito, malaya na tayong makalapit sa Diyos bilang ating Ama. Tinanggal na ang ating mga kasalanan. Tinanggap na natin si Jesus. Bininyagan na tayo. Kaugnay na ang buhay natin sa Kanya. Ang hamon sa ating ngayon ay isabuhay natin ito. We are already justified by faith. Let us live according to the faith. Sinabi din ni San Pablo, we live by faith and not by sight. Hindi lang ang mga bagay ng mundong ito ang pahalagahan natin. Mas pahalagahan natin ang mga bagay ng Espiritu. Let us live the spiritual realities. Ang pinakatukso sa atin ngayon ay maging materialistic lamang tayo. Ang napapahalagahan lang ay ang mga bagay na nakikita natin, nahahawakan natin. Ang mga ito lang ang nagpapasaya sa atin. Ito lang ang hinahanap-hanap natin. Pero napakaraming mga spiritual realities na kailangan natin sa buhay. Tulad ng pag-ibig, ng pagpapatawad, ng karunungan, ng pagkakaibigan, ng pakikisa. Hindi ito nahihipo ng ating kamay, pero bahagi din ito ng buhay na dapat ding pahalagahan. Gawin mo kami, Panginoon, na maging sensitive din sa mga spiritual na katotohanan ng aming buhay at mapahalagahan ang mga ito. Kilalanin po sana namin na ang lahat ng material na bagay ay lilipas, na hindi namin maaring itaya ang aming sarili sa mga material na bagay lamang.
At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.